Dahil sa pandemya, sumabog talaga yung popularidad ng mga motorsiklo. Lahat halos gusto na magkamotor. Bakit hindi? Mas mura at matipid i-maintain kaysa sa kotse at iwas traffic pa. Pero kasabay ng pagsikat ng mga motorsiklo, yung pagsikat din ng mga bagong motorcycle personalities sa social media. At isa na dyan ang motovlogger at social media influencer na si Catrice Kirolf. Ako si Jay Tarok. At ako naman si Jolly Alarcon. Kami ang boses ng Pilipinay. Dalawang gulong with Motorman J. Unlimited trips sa Pinoy Highway. We'll be going far sa ilalim ng sun with the 3 golden stars on a glorious day. Get up and ride today. We gonna ride with Jay. Come on, let's ride today. We're gonna ride PH. Get up, get ready to ride. Come on, let's ride today. We're gonna ride with Jay. We're gonna ride PH. Ride PH Season 6 is presented by the Department of Tourism and the Tourism Promotions Board. Co-presented by... Sa mga parating sumusubaybay sa Ride PH, malamang pamilyar na sa inyo si Catrice. Kasama kasi siya sa ating bagong opening billboard o intro bawat episode. Isa kasi siya sa mga sumisikat na personalidad sa riding community. Pero higit sa lahat, isa siyang tunay at magaling na rider. Nakuha niya raw ito sa kanyang ama na si Lee, na isa rin sa mga respetadong rider sa motorcycle industry. Well, I was influenced by my dad. Bata pa lang kasi ako na yung backride niya. So, ever since I was exposed na dun sa motorcycles. And then, nung college lang, parang nagkaroon na rin ako ng idea na why not pursue it? Why not hindi na ako yung backride? Ako na yung magmamotor mismo. Kapag tinignan mo ang kanyang social media accounts, talagang iisipin mong matagal nang nagmomotor si Catrice. Pero ang totoo, wala pa siyang 3 taon na sumasakay sa motorsiklo. Noong 2019, I enrolled myself in Honda. Ayun, I started training muna. I started to gain proper knowledge muna kasi hindi marunong mag-manual transmission na vehicle. So at least doon ako natuto, as in talagang for beginner talaga yung course na kinuha ko doon. And then after that, tuloy-tuloy na, my dad enrolled me naman dun sa MX Messiah with Coach Sam Tamayo. So I had training din sa off-road, sa dirt, ganyan. So ayan, tuloy-tuloy pa rin talaga yung pag-learn ko sa pagmamotor. Pero dahil isang veteranong rider nga ang kanyang ama, medyo na-fast track kumbaga ang kanyang pag-aaral. Pagkatapos kasi mag-formal training, sumabak na agad siya sa mga long rides. At hindi na siya dumaan sa scooters o automatic na motor. Big bike na agad. Yung first motorcycle ko was the Himalayan Royal Enfield, yung 400cc. So doon talaga ako natuto. Nadala namin siya sa Subic and then sa Bicol. Wala pa nga siyang 1 taong nagmomotor, sumali na rin siya agad sa prestihiyosong Boss Ironman Challenge noong taong 2020. Gaya noong mga nakaraang taon, naroon din ang Ride PH noon para i-cover ang kinukonsidera na isa sa pinakamahirap na endurance races sa bansa. Kapag nakatapos ka nga raw ng Boss Ironman, totoong rider ka na. Grabe, it was really memorable kasi first time ko yun. And then, naririnig ko na nga yung challenge na yan because of my dad. Tapos sinasabi nga niya na very tiring kasi nga endurance ride yan. You have to finish the challenge
within 24 hours. Tapos 1,200 kilometers yun. So, parang na-overwhelm ako. Wala pa akong 1 year nag-ride. Tapos sabi ni Papa, try mo na yan, kaya mo yan, ganon. So parang, kaya ko nga ba talaga to? So, yun naman, at least na-complete ko yung challenge ko with my dad. Kasi siya rin, parang, he encouraged me rin to join with him. So, natuwa naman ako na natapos ko yun with him. Kasabay ng pagkahilig ni Catrice sa pagmumotor, unti-unti na niya ring nakilala ang mga kapwa lady riders sa motorcycle community. And then I joined groups also. I'm part of the Litas Manila and I'm also part of the Rebels. So nag-join talaga ako sa mga rides parang to get to know other people as well. Kasi ayun talaga yung nagustuhan ko rin sa riding, yung to be a part of a community na we really look out for each other, ganyan. Tapos ayun, ride lang ako ng ride. At syempre dahil nasa age of social media na tayo, sumabay na rin yung paglaki ng social media following niya habang dumadalas yung pag-post niya sa mga rides niya. Talagang kinareer ko rin yun. Kasi mahilig rin talaga ako mag-shoot. Tapos, ibang content kasi yan na parang may lady rider, nagdadala ng mga big bike. So, parang naging plus points na lang rin yun na nakita ako sa social media. So, thankful rin naman ako na may mga nakaka-recognize dun sa mga content ko. And yeah, gusto ko rin talaga i-pursue yun. Sa patuloy na paglaki ng online following niya, dito rin naramdaman ni Catrice yung responsibilidad bilang isang influencer. Kahit kasi marami ng lady riders ngayon, marami pa rin yung mas mababa yung tingin sa mga kababaihan, lalo na sa industriya ng pagmumotor na dinodominate ng mga lalaki magpahanggang ngayon. Nakaka-overwhelm na ang daming nagiging into big bikes. Kasi usually, magsistart sila sa scooter and then sinishare nga nila sa akin na gusto nila ng higher displacement na bike. So, nakakatuwa kasi parang nakaka-empower actually to be part of that community wherein lahat ng mga babae, as in very courageous, very strong when it comes to motorcycling, ganyan. So, nakakatuwa nga talaga na ang dami na rin na-inspire and na-influence na women can do it. women can ride motorcycles. Gusto ko lang rin ma-set aside yung stereotype na yon na parang yung mga babae, backrider lang o kaya hindi talaga nagmomotor. Kasi ang dami na talaga yung makikita And ang dami ko rin talagang na-meet na talagang hardcore talaga mag-ride. Kaya para mas mapalago yung following niya at plataforma para mag-inspire ng iba pang lady riders, nilaunch na niya rin kamakailan yung kanyang motovlog YouTube channel na Cat Ventures. Welcome to my channel! Plan ko rin talaga to vlog my adventures, my journey with my motorcycle kasi that's what I really want to do. Kasi sobrang ma-outdoors ako, ma-adventurous ako, spontaneous and everything. So, gusto ko i-share yun sa mga people naman para hindi lang, kasi sa social media, more on photos lang yung napapakita ko. So, ngayon, videos naman, and then kwento-kwento kung saan ako napupunta, yung mga struggle ko while getting to the destination, or basta yung mga kahit unexpected adventures along the way. That's what I wanted to share. Patunay si Catrice na mapababae man o lalaki, basta makabuluhan ang content at may advokasya, may tsansa kang tangkilikin ng motorcycle community. Pero kahit malaki na ang following niya, aminado si Catrice na baguhan pa rin siya kumpara sa ibang rider. Kaya payo niya sa mga kapwa niya babae na gustong magmotor, sundin ang tamang proseso para iwas disgrasya. Mag-e-enjoy ka pa. Really get proper training, professional training muna talaga. Ayun talaga yung something na you should invest on. Kasi kahit ako ngayon nagtitrain pa rin talaga ako, kasi as much as possible, gusto ko talaga maging safe on the road. Kasi sometimes, safe nga ako, pero yung mga people around me, hindi safe. So dapat sila rin sana maging cautious dun sa kalsada. Kasi hindi lang naman kasi tayo yung gumagamit nun. Gumagamit ibang tao na may pamilya na hinihintay sila dun sa bahay. So of course, dapat talaga, ayun yung number one priority. And then, of course, invest on proper gear na rin. Kasi you'll never know what will happen on the road, which is nangyari sa akin before. So, memplang ako. Buti na lang na-save ako ng gear. Sumemplang ako sa Aritao. Kasi pa-right yan,
Tapos meron palang gravel doon. Tapos hindi ko napansin. So nung nag-banking ako, biglang nalaman ko, dumalas na ako ganyan. Ikot talaga ako. Tapos buti na lang, I was saved by my gear, full armor, elbows, sa knee and everything, mga extremities. And naka-helmet din, of course. So buti na nga lang talaga. Kung hindi, ano nangyari sa akin ngayon?